Ang unang salita na natutunan ng isang sanggol ay, ina. May anuman bang salita na mas maganda, mas mainit, at mas mapagpasalamat kaysa sa, ina? Sa tuwing nahihirapan ako, ang unang pumapasok sa isip ko ay ang aking nanay na laging nasa tabi ko at nagpapalakas ng loob ko. Kahit na pinapawi niya ang kanyang gutom sa marahas na hangin, lagi niyang pinapakain ang kanyang mga anak ng masasarap na pagkain. Kahit na pumapayat siya na parang patpat, nag-aalala siya tanging sa kanyang mga anak. Walang mga salita para ilarawan ang kanyang pag-ibig. Ina, ikaw ay pag-ibig. Kung ito ay para sa kanilang mga anak, kayang gawin ng mga nanay ang lahat, kahit ang isakripisyo ang sarili nilang buhay. Ang isang nanay na octopus ay hindi kailanman umaalis sa kuweba bago mapisa at lumabas tungo sa mundo ang kanyang mga itlog. Ito ay dahil kailangan niyang humihip ng hangin sa pagitan ng mga itlog para maiwasan ang pagkabulok ng 100,000 itlog na siksik na nakakapit. Pag napisa ang mga itlog, buong lakas na tinutulak ng nanay na octopus ang kanyang mga bagong silang na sanggol tungo sa ibabaw ng tubig. At pagkatapos, namamatay siya. Ang isang nanay na emperor penguin, na nangitlog ng buong lakas, ay napakapagod para limlimin ang itlog, pero wala siyang oras para magpahinga. Kailangan niyang maglakad patungo sa dagat, tinitiis ang matinding lamig na -60°C upang makahuli ng isda para pakainin ang kanyang mga anak. Ang strawberry poison arrow frog ay kasanliit ng kuko. Pag napisa ang kanyang mga itlog at naging mga butete, isa-isang sinasakay ng nanay na palaka ang kanyang mga supling sa kanyang likod, at umaalis siya sa isang paglalakbay. Tumutungo siya sa isang napakaliit na bukal, na matatagpuan sa mataas na puno, para alagaan ang kanyang mga supling. Ang nanay na palaka ay umaakyat sa puno, gumagamit ng napakaraming enerhiya. Kasing hirap ito ng pag-akyat sa Empire State Building nang may sanggol sa likod. Gayunman, nililipat ng nanay na palaka ang bawat supling tungo sa puno, kung saan ligtas para sa mga ito. Maging ang munting buhay na nilalang na ito ay mayroon ding dakilang makainang pag-ibig. Tunay na mahiwaga ang makainang pag-ibig. Ano ang pinagmumula ng makainang pag-ibig na nagbibigay daan sa mga nanay na hindi pansinin ang anumang pasakit kung ito ay para sa kanilang mga anak? Sinasabi ng pananaliksik na ang makainang pag-ibig ay may kaugnayan sa balanse ng mga hormone na estrogen at progesterone. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang makainang pag-ibig ay hindi isang bagay na natututunan kundi tadhana. Sinabi nila na ang makainang pag-ibig ay minamana para sa pagpreserba ng species. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ang kahulugan ng pangalan ng unang babaeng si Eva ay buhay. Ang pagbibigay ng buhay sa kanyang mga anak ay ang tadhana ng isang nanay. Kaya ang isang nanay ay nagbibigay ng buhay sa kanyang mga anak kahit na kailangan niyang isuko ang kanyang buhay. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang mga nanay sa lupa ay nilikha sa larawan ng makalangit na ina. Ang makainang pag-ibig ay ang anino na nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng makalangit na ina. Gaya ng kung paanong may Diyos Ama, sa palagay mo ba ay may Diyos Ina? Sa biolohikal, hindi kinakailangan na natural na umiiral ang lalaki at babae. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit tinuturing nating natural ang pagkakaroon ng lalaki at babae ay dahil ang karamihan sa mga organismo sa paligid natin ay sumusunod sa sexual na reproduksyon. Iyon ay, ang isang bagong organismo ay nalilikha sa pagsasama-sama ng genetic na material ng isang tatay at isang nanay, at ipinapasa ito sa sunod na henerasyon.
Ang mga halaman, mga insekto, at maging ang fungus ay tumatanggap ng buhay mula sa kanilang mga nanay. Gayunman, ang paraan ng pagbibigay ng buhay sa mga supling sa pamamagitan ng tatay at nanay ay mas mapanganib kaysa sa asexual na reproduksyon. Ito ay dahil kailangan nilang dumaan sa maraming iba't ibang proseso hanggang sa maipanganak nila ang kanilang mga supling, at ang kanilang makukulay na balahibo at mga awit na nilikha para sa benepisyo ng reproduksyon ay kadalasang naglalagay ng kanilang mga buhay sa panganib. Gayunpaman, bakit tumatanggap ng buhay ang lahat ng buhay na nilalang sa pamamagitan ng kani-kanilang nanay? Nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban, ay nabuhay sila at nalikha. Ang pagtanggap ng buhay mula sa isang nanay ay kalooban ng Diyos. Kung gayon, bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na tumanggap ng buhay mula sa kani-kanilang nanay? Nais ipakita sa atin ng Diyos na gaya ng kung paanong ang ating pisikal na buhay ay ibinibigay sa atin ng ating mga pisikal na nanay, ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay sa atin ng ating makalangit na ina. Ang bawat buhay na organismo ay mabubuhay ng kasantagal lang ng haba ng buhay na kanyang natanggap mula sa kanyang nanay. Kaya ang buhay na walang hanggan ay maibibigay tanging ng Diyos Ina na may buhay na walang hanggan. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang Diyos ay hindi lang umiiral bilang isa, ang Ama. Kung ang Diyos Ama ang mag-isang lumikha ng tao, dapat sana niyang sinabi na, lalangin ko ang tao sa aking larawan, ayon sa aking wangis. Gayunman, tinuturo sa atin ng Biblia na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang katotohanan na nang nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, nalalang ang lalaki at babae, ay katibayan na may lalaking larawan ng Diyos, ang Ama, at babaeng larawan ng Diyos, ang Ina. Ama naming nasa langit. Tinatawag ng mga Kristiyano ang lalaking larawan ng Diyos na Ama, sinusunod ang mga katuruan ng Biblia. Kung gayon, ano ang dapat nating itawag sa babaeng larawan ng Diyos? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Ang pisikal na mundo ay nilikha upang ipakita sa atin ang espiritual na mundo. Ang Diyos, na nagpakita sa atin ng makalangit na santuaryo sa pamamagitan ng makalupang santuaryo, ay ipinaalam din sa atin ang makalangit na pamilya sa pamamagitan ng makalupang pamilya. Ang makalupang pamilya, na ipinapakita ng Diyos bilang isang anino, ay binubuo ng isang tatay, isang nanay, at mga kapatid na lalaki at babae. Kung gayon, ano ang bumubuo sa makalangit na pamilya? Tinuro sa atin ni Jesus na mayroon tayong ama ng mga espiritu. Ama naming nasa langit. Tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin, at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong paikop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Tinuro sa atin ni Apostol Pablo na gawin ang ating mga tungkulin sa ama ng mga espiritu bilang kanyang mga anak, gaya ng paggalang natin sa ating mga ama sa laman. Sa makalupang pamilya, may mga anak. Sa makalangit na pamilya rin, na siyang realidad ng makalupang pamilya, may mga anak. Ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sa makalupang pamilya na isang kopya ng makalangit na pamilya, ang mga anak ay may kanilang nanay na nagsilang sa kanila. Sa parehong paraan, naroon ang makalangit na ina na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sa makalangit na pamilya. Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Walang buhay na maisisilang ng walang nanay. Tulad nito, walang buhay na walang hanggan kung wala ang ina ng mga espiritu. Ngayon, tinatawag ng Diyos Ina ang kanyang mga anak sa buong mundo.
Ang Espiritu, Diyos Ama, at ang babaeng ikakasal, Diyos Ina, ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kung wala si Ina, walang buhay. Pakiusap, lumapit sa makalangit na Ina, ang pinagmumulan ng buhay, at tumanggap ng buhay na walang hanggan upang maaari mong manahin ang kaharian ng langit. Halika sa Church of God kung saan nananahan ang Diyos Ina. Sa panahong ito, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan tanging kung naniniwala tayo sa Diyos Ina.